Magandang araw mga ka-summer. Welcome back sa ating patuloy na pagsubaybay sa buhay ni Jessa at ng kanyang mister na si Santiago. Akala natin ay magiging masaya at payapa ng pananatili nila sa kanilang maliit na tahanan matapos ang matagumpay na pagpirma ng kontrata sa Aquino Group. Pero mga ka-summer, sa mundong ito, hindi natutulog ang mga kaaway. Sa kabila ng pagmamahalan at pagtatagpo ng kanilang mga puso sa gitna ng ulan, isang panibagong unos ang bumubulaga kay Jessa. Isang nakakatakot na akusasyon ng pandarambong na mismo sa kanya sinisisi. Hindi lang yan, habang unti-unting nakakalakad si Santiago at nagiging mas malalim ang kanilang koneksyon. Unti-unti ring lumalabas ang selos at pagdududa sa mga simpleng bagay tulad na lang ng isang group photo sa opisina na nagbigay ng mali siya sa kanyang mister. Sino nga bang tunay na nagpapasok ng gulo at paano lalabanan ni Jess ang isang krimeng hindi niya naman ginawa? Simulan na natin. Hindi po ako mag-isa, dagdag ni Jessa, nakatingin sa mga kliyente. Nasa likod kong mga taong may expertise at handa kaming makipag-collaborate sa inyo. Kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon, hindi lamang itong magiging proyekto. Gagawin namin itong pamanan ng pagbabago para sa susunod na henerasyon. Tahimik ang silid, nagkatinginan ng mga kliyente. Huminga ang grupo ng ilang minuto upang magdesisyon. Isang malakas na pag-ubo mula sa leader at nagsalita ito. Matapang ka, Ma'am Jessa, at mukhang hindi ka lang basta-basta tinatagilid ng mga hamon. We like that kind of leadership. And now, this is the last proposal na pinakinggan namin at saglit na pinutol ng leader ang sasabihin at tumingin sa mga kasama. Aaminin kong this is the most impressive. The contract is yours. Halos maluha siya sa tuwa. Lumapit si Maya at bumulong ng, "Good job, Ma'am Jessa." Si Luther naman pilit na hindi nagpapahalata pero proud din. Nag-uumapaw ang saya sa buong kumpanya matapos ang matagumpay na pagpirma ng kontrata. May mga palakpakan, may nagbukas ng alak at kahit ang ilang empleyado ng kanila lamang ay nagdududa, kay Jessa ay lumapit upang bumati. "Congratulations, Ma'am Jessa. Ang galing po ninyo." Paulit-ulit na bati ng mga tao habang siya ay nakangiti. Bagaman ramdam pa rin ang bigat sa dibdib niya. Bumalik na sila sa private office niya. Magkasamang nakatayo sina Luther at Maya. Parehong may hawak na baso. Lumapit siya sa mga ito at sabay-sabay silang nag-toast. Juice ang inumin niya. "To Aquino Group," sabi niya. "To a brave new CEO," dagdag ni Luther. "To success," singit ni Maya. Sabay inom. Nagkatinginan silang tatlo, bahagyang natawa, tila nawala sandali ang tensyon. Ngunit ilang sandali pa, nagsalita si Luther. Seryoso ang tono. "Ma'am Jessa," panimula nito. "Napansin ko lang, bakit hindi niya pa inaalis ang mga gamit ni Sir Santiago sa opisina? At pati yung mga ari-arian niya, hindi pa naililipat sa pangalan ninyo. Alam niyo naman na may karapatan kayo." Bigla siyang natahimik, mabilis na sumabat si Maya, bahagyang nakataas ang kilay at puno ng pagtatanggol. "Luther, sobra ka naman. Personal na buhay na ni Ma'am Jessa yan. Respeto naman, daig mo pang marites." Napakamot ng ulo si Luther, tila nagsisisi sa pagkakabitaw ng salita, ngunit hindi umatras. "I'm just saying, mas mabuti ng secured lahat, lalo at marami naghahabol sa yamang iniwan ni Sir Santiago." Ngumiti siya, pilit ngunit may bigat ang mga mata. "Salamat sa concern, Luther, pero hindi lahat ng bagay minamadali. May tamang oras para sa lahat." Nagkatinginan sina Luther at Maya. Si Maya halatang naiinis kay Luther, samantalang si Luther naman hindi makalis ang tingin kay Jessa. Tila may nais pang sabihin pero pinipigilan. Pagod, ngunit may dalang maliit na paper bag ng tinapay. Tahimik na pumasok si Jessa sa bahay. Natanaw agad niya si Santiago sa sala. Naka-wheelchair at nakasandal. Hawak-hawak ang isang librong ibinigay daw ni Yaya Dora. Nang magtamang kanilang paningin, parang biglang lumiwanag ang mukha nito. "Jessa," mabilis itong sambit sabay abot ng mga braso. "Kanina pa kita hinihintay." Agad siyang napayakap dito. Dama ang init ng yakap na tila hindi nauubos. "Pasensya ka na, medyo natagalan ako." Inabot niya ang paper bag. "May pasalubong ako, cheese bread, mainit-init pa." Parang batang natuwa si Santiago. Nilapag ang libro at ngumiti ng malapad at kumain ng pasalubong niya. "Kumustang araw mo?" tanong nito habang kumakain. Napapikit siya sa sandali. Pilit na pinapalis ang bigat ng board meeting at mga intriga. "Okay lang, pagod pero masaya naman."
Bahagyang humigpit ang hawak nito sa kanya. Tapos, dumistansya ng kaunti para titigan siya sa mata. Baka masyado kang napapagod, Jessa. Tandaan mo, buntis ka. Malambing ang boses. May halong pag-aalala. Dapat talagaan mo rin ang sarili mo, pati ng baby natin. Kumirot ang dibdib niya, isang lihim na takot ang sumiksik sa kanya. Kung alam lang nitong buong katotohanan. Ngunit pinili niyang ngumiti. Hinawakan ang pisngi nito at mabilis na hinalikan sa labi. Don't worry about me. Ang isipin mo na lang yung paggaling mo. Nagpatuloy sila sa simpleng hapunan. Tila isang normal na mag-asawa sa mata ng lahat. Habang kumakain ay panay ang kwento ni Santiago ng mga simpleng bagay. Kung paano siya nag-adjust sa paggamit ng wheelchair, kung paano siya muntik madapa kanina dahil gusto niyang tumayo na mag-isa, at kung paano siya nagkaroon ng konting lakas sa braso. Nakangiti lang siya, pinagmamasdan tong parang batang proud sa mga simpleng nagagawa. Pagkatapos nilang kumain, nagbiro si Santiago. Jessa, huwag ka na munang matulog agad ah. Manood tayo ng movie sa sala. Yung romantic comedy, para makabawi naman ako sa'yo. Napangiti siya sabay tango. Sige na nga, pero isang movie lang ha. Kailangan mo rin magpahinga at matulog ng maaga. Promise, nakangisi si Santiago. Pero dapat katabi kita sa sofa at ilang sandali natagpuan nilang kanilang sarili na magkatabi sa sofa sa sala. Habang tumatawa si Santiago sa mga nakakatawang eksena sa pelikula, lihim naman na napapatingin siya dito. Isang lalaking clueless sa tunay na gulo sa labas ng kanilang maliit na mundo. At kahit may takot siya sa puso, naroon din ang kakaibang init ng pagkakaroon ng isang tahanang puno ng pag-ibig at ligaya. Pagpasok ni Jessa sa Aquino Group, agad siyang sinalubong ng kaba at usapan sa loob ng building. May ilang empleyadong nakatayo sa labas, may mga placard at banderang nagtataas ng hinaing. Nagulat siyang na makita na may welga na nagsisimula. Ma'am Jessa, dali-daling lumapit si Maya. Hindi na napigilan ng ilan sa mga manggagawa. Matagal na raw nilang pinaglalaban ang dagdag sahod at benepisyo pero wala pa ring malinaw na sagot. Umigpit ang hawak niya sa hawakan ng bag. Kahit kabado, tumindig siya. Ako ng CEO ngayon, akong haharap sa kanila. Hindi pwedeng puro salita lang. Kailangan nilang maramdaman na pinapakinggan natin ang hinaing nila. Kasama sina Luther at Maya, lumabas siya sa harap ng nagwawelgang manggagawa. Puno ng sigawan at bulungan ng paligid. Isang leader ng grupong lumapit kay Jessa. Ma'am, ilang taon na namin sinasabi to, pero hindi kami pinapansin. Kung bago kang CEO ng Aquino Group, ipakita mo po sa amin na may malasakit ka. Malumanay pero matatag ang tono niya. Alam kong mabigat ang sitwasyon ninyo. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ang hirap na kumayod, lalo na kung kulang ang sahod para sa pamilya. Narito ako para hindi makipagtalo, kundi para makipag-usap. Nasa proseso na din ang hinaing ninyo noong nandito pa si Santiago. Hindi ko lang alam kung bakit tumagal. Tahimik na napatingin ng karamihan. Nagpatubli siya. Bigyan niyo ako ng 2 linggo. Uupo tayo sa mesa, kasama ang HR at finance. At titignan ng makakayang ilaan ng kumpanya. Hindi ko pinapangakong imposible, pero sisiguraduhin ko may pagbabago at may mararamdaman kayo. Kung hindi ko magagawa yon, ako mismo nga harap at magpapaliwanag sa inyo. Hindi ko kayo iiwan. Tila may nakadagan sa dibdib niya habang binibitawan ng mga salita. Makikita sa mukha ng mga manggagawa ang pag-aalilangan, pero may ilan nang nagsimulang tumango. Nagbulungan ng ilan at maya-maya, ang leader ng grupo ay nagsalita. Sige ma'am, bukas po kami sa pakikipag-usap. Tumango siya. Salamat sa tiwala. Ako naman ang makikiusap na bumalik na kayo sa site. Kapag nagkaroon ng delay ang trabaho, maapektuhan hindi lang ang kumpanya at kayo din. Nagpasalamat siya nang nagsisunod naman ang mga empleyado. 2 araw matapos ang welga, ipinatawag ni Jess ang follow-up meeting kasama ang HR, finance team at sina Luther at Maya. Nasa gitna ng mesang makapal na folder ng mga datos, salary matrix, overtime records at benefit allocations. Ang una nating hakbang, habang binubuklat ang report, ay alamin kung saan tayo makakakuha ng dagdag na budget. Kailangan natin maging patas sa mga empleyado, pero hindi rin natin pwedeng pabagsakin ang cash flow ng kumpanya. Tahimik ang lahat, nakikinig hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lexus, kasama si Violet, nakangiting may halong pang-aasar. Ano to? Tanong kaagad ni Lexus, nakataas ang kilay. Nagiging masyadong mabait ka, Jessa. Kung puro reklamong mga manggagawa, simple lang ang solusyon.
tanggalin ang mga pasaway. Ang daming aplikante na mas willing magtrabaho ng walang kaarte-arte. Sumabat si Violet, nakapamewang. Tama si Lexus. Sayang ang oras at pera kakasatisfy sa kanila. Hindi mo ba alam, sa negosyo, walang lugar ang emosyon. Naramdaman niyang pagkulo ng dugo niya, ngunit pinantili niyang kalmadong tinig. Ang problema, hindi sila basta reklamo lang, may basihan. Kung tatanggalin natin sila, mawawalang mga tao na matagal na nagbigay ng serbisyo at may kasanayan. At hindi yun magandang mensahe sa ibang empleyado. Tumawa si Lexus. Sarkastiko. Napakabait na CEO. Tingnan natin kung ganong bait ang kaya mong ipakita kapag bumagsak ang kita ng kumpanya. Nagsalita siya, mahigpit ang tono. Kung gusto nating tumagal ang kumpanya, mas makakabuting pakinggan ng mga tao. Ang empleyado, ang gulugod ng Aquino Group. Puro ka-idealismo, singit ni Violet. Business to, hindi charity. Tumayo siya, diretsong tumingin ka na Lexus at Violet. Business nga ito, at sa business, trust ang puhunan. Kung mawawalang tiwala ng mga empleyado at publiko, mawawala rin ng kliyente at investor. Ayoko magpatakbo ng kumpanya sa takot. Ang gusto ko ay respeto. Tahimik na bumigat ang conference room kahit hindi sila sumang-ayon. Walang masabi sina Lexus at Violet at sa huli, umismid na lang bago lumabas ng silid. Pagkaalis ng dalawa, napabuntong hininga siya. Alam kong mahirap ito pero hindi ako uurong. Humanap tayo ng paraan para may maibigay kahit maliit na pagbabago. Simulan natin sa benefit adjustments habang nire-review ang sahod. Kanina pa natitigilan si Maya sa tapang ng boss niya at biglang ngumiti. Ma'am Jessa, ang galing niyo po. Para kayong ibang tao kanina. Si Luther naman ay tumango. Sa tingin ko Ma'am Jessa, hindi magtatagal at magiging loyal ng mga empleyado pati ng buong board mo sa pamumuno mo. Pagdating ni Jessa sa bahay, kagad siyang napakunot ang noo. Wala si Santiago sa sala. Wala rin to sa kwarto. Santiago, tawag niya, nanginginig ang boses. Gumapang ang kaba sa dibdib niya. Baka nagbalik ng alaala nito. Baka iniwan na siya. Mabilis ang bawat takbang niya hanggang tumakbo na siya palabas ng pinto. Pagdating niya sa maliit na garden, laking gulat niya nang bigla siyang yakapin mula sa likod. Mainit, matibay at pamilyar ang bisig na yun. Jessa, bulong ni Santiago, may halong tawa at hingal. Napalingon siya at muntik nang mapaiyak. Nakatayo si Santiago gamit ang walker. Pawisan, ngunit tuwang-tuwa ang muka. Santiago, anong ginagawa mo? Baka mabuwal ka. Ayoko lagi kang nag-aalala. Gusto ko makalakad na agad para hindi ako maging pabigat sa'yo. Napahawak siya sa braso nito. Nangingilid ang luha. Hindi mo alam kung gaano ako natakot kanina. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko kung saan ka nagpunta. Kinaplos ni Santiago ang pisngi niya gamit ang isang kamay. Bakit naman ako aalis? Hindi ko magagawa yun. Kahit na wala akong maalala, isang bagay lang ang malinaw. Ayoko mawala ka sa tabi ko. At sa unang pagkakataon, hindi lang siya natuwa na nakakalakad na ito. Bagkus, naramdaman niyang unti-unti nang may mas matibay na koneksyon sa pagitan nila. Sana kapag bumalik ng alaala ni Santiago, hindi nito makalimutan ang naging ugnayan nila ngayon. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa asawa habang nakahawak to sa walker. Pero kahit nabasa ang noo at leeg nito sa pawis, hindi niya alintana. Sa halip nakatitig siya sa mga mata nito na puno ng tuwa. Unti-unting bumagsak ang mga patak ng ulan. Una mahina lamang, tila musikang kumakaluskos sa dahon ng mga halaman sa paligid. Mahal ko, pwede ba kitang halikan? Hindi na siya sumagot. Bagkus ay dahan-dahan na lumapit at tumingkayad upang abutin ang labi nito. At doon, sa gitna ng maliit na garden, hinayaan nilang maglapat ang kanilang mga labi. Puno ng emosyon, tila ba yun ang unang totoong halik na nagselyo sa kakaibang sitwasyon nilang dalawa. Habang tumatagal, unti-unti nang lumalakas ang ulan, tumulo na ito sa kanilang buhok at mga balikat. Napatawa si Jessa sa pagitan ng halikat na payakap palalo kay Santiago. Naku, baka magkasakit ka pa. Tara na sa loob. Hila niya sa asawa. Ngunit sa halip na sumagot, ikinabig siya ulit nito upang hagkan. Nang tuluyan ang bumuhos ang malakas na ulan, wala na silang nagawa kung hindi magmadaling pumasok sa loob ng bahay. Kahit naiika-ika si Santiago, tumatawa silang pareho. Basang-basa at hingal habang pumapasok sa loob at bago pa man niya tuluyang isara ang pinto, napatitig siya kay Santiago at sa gitna ng kanilang tawanan, ramdam niya
na mas mahirap palang itago ang lahat ng kasinungalingan, lalo na at mas lumalalim ang damdamin niya para sa asawa. Basang-basa silang dalawa nang makapasok sa loob. Agad na kinuha niya ang malaking tuwalya mula sa aparador. Lumapit siya kay Santiago nakaupo muli sa wheelchair at dahan-dahang pinunas yon sa basang buhok nito. Nakangiti siya habang pinupunasan ang buhok nito. Tingnan mo nga, para kang bata naglaro sa ulan. Baka magkasakit ka. Nakapikit ito tuwaring ninanamnam ang bawat haplos niya. I love you, Jessa. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Napailing siya. Pinilit na wag ipakitang pamumula ng pisngi. Mas naging maingat siya sa pagpupunas. Pagkatapos, sinunod niyang balikat at leeg nito. Biglang bumukas ang mata ni Santiago at nakatitig sa kanya. Alam mo, mahal ko, dahil sa'yo, mabilis ang pagaling ko. Napahinto siya at natigilan. Mabilis niyang iniwas ang tingin at pinunas na lang muli ang tuwalya sa gilid ng mukha nito. Ngunit hindi nagpatinag si Santiago. Inangat nito ang kamay at tinawakan ng kamay niyang may hawak ng tuwalya. Salamat kasi hindi mo ko iniwan. Nag-init ang mga mata niya, halos mapaluha. Agad niyang tinakpan ng tawa ang emosyon. Hay nako, sobra ka lang clingy. Kung hindi kita alagaan, sino mag-aalaga sa'yo? Huwag kang nga madrama dyan. Nangako tayo magsasama sa hirap at ginhawa. Hinila siya nito papalapit, isang yakap na mahigpit, mainit at puno ng lambing kahit nabasa pang kanilang damit. Pagkatapos nilang magbihis, naghanda siya ng mainit na kape. Umuulan pa rin sa labas kaya mas lalo silang nakaramdam ng coziness. Naupo sila sa sala, magkatabi sa sofa, hawak ang tig-isang mug. Grabe, ang sarap ng kape kapag ikaw ang gumawa. Parang kahit na simpleng bagay nagiging special. Anitong nakangiti habang humihigop ng kape. Sus, kape lang yan. Alam mo ikaw, dumadalas ang pambobola mo sa akin. Jessa, sabi mo sa office ka pumapasok. Parang pagod na pagod ang mukha mo. Sigurado ka ba na hindi ka nagtatrabaho ng sobra? Kumakabog ang dibdib niya. Uminom siya ng kape para makaiwas sa sagot. Ganito lang talaga kapag buntis. Madaling mapagod. Kung ganun, mag-resign ka na. Kapag malakas na ako nang bahala. Kapag nakalakad na ulit ako, anitong umakbay sa kanya. Napakagatlabi siya. Oo, kapag okay ka na, talagang plano kong mag-resign na. Pinaglaruan niya ang tasa ng kape at mabilis na iniba ang usapan. Pagaling ka muna, yun ang pinaka-importante ngayon. Tumango si Santiago at humilig sa balikat niya. Kahit wala akong maalala, basta ikaw ang kasama ko, parang kumpleto na ako. Napapikit siya, pinilit winaksi ang guilt. Alam niyang hindi habang buhay, magtatagal ang kasinungalingan, pero sa mga ganitong sandali, gusto niyang maniwalang sila hanggang dulo. Nagpatuloy ang cozy na gabing yon hanggang biglang tumunog ang cellphone niya. Napatingin kaagad si Santiago. Sino yan? Baka importante. Anitong sumilip at nakitang pangalan ni Luther. Ah, si Luther, office mate ko. Baka tungkol sa work. Sasagutin ko lang sandali. Tumango si Santiago bagamat halatang kuryosidad sa muka. Sinagot niya sa tabi nito at nagsalita ng malakas. Hello? Hello? Ang hina ng signal. Teka, lalabas ako. Tumayo siya at naglakad palabas ng sala. Pagdating sa maliit na veranda, halos pabulong na siyang nagsalita nang marinig ang boses ni Luther. Ma'am Jessa, may nawawalang pondo. Ang masaklap, lumalabas sa mga dokumento na ikaw ang pumirma. Ha? Bakit ko nanakawan ang kumpanyang pag-aari ko? Ma'am, naniniwala ko sa'yo. Kung hindi natin mahanap ang totoong gumawa nito, ikaw ang kakasuhan. Bukas, ayusin natin. Napalunok siya. Luther, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ako papayag na masirang pangalan ko at ang pangalan ni Santiago. Kaya ang kailangan mong mag-ingat, Ma'am Jessa. Malakas ang kutob ko. Sina Lexus at Violet ang nasa likod nito. Pero wala tayong matibay na ebidensya. Ma'am Jessa, baka bukas sa makalawa, ipapa-audit na nilang lahat. Kailangan bilisan natin ang kilos. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Pinuto niya ng tawag at huminga ng malalim. Bago siya bumalik sa loob, pinunasan na muna niya sariling pisngi. Hindi niya alam kung pawis o luha ba yun. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Santiago. Nakangiti pa rin. Tila walang kaalam-alam sa mabigat na pasanin niya. Okay na ba? May signal na ba? Ngumiti siya, pinilit na gawing magaan ang tono. Oo, ayos na. May sinabi lang siya. Agad siyang bumalik sa tabi ni Santiago at humigop ng kape. Pilit na pinapakalmang sarili. Tahimik na pinagmamasdan siya ng asawa bago biglang nagsalita.
Jessa, anong itsura ng Luther? Napatigil siya. Parang mabilaukan sa kape, agad niyang tinagong pagkabigla sa isang pilit ng ngiti. Si Luther? Bago lang siya sa kumpanya. Mabait yon. Hindi pa rin siya tinatantanan ni Santiago. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko. Anitong nakakunot ang noo. Napakagat siya ng labi. Nag-aalangan man, dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang gallery. Pinili niyang sang group picture nila ni Maya at Luther. Yung kuha pagkatapos ng isang meeting ng opisina. Inabot niya ang phone kay Santiago. Ngunit agad din tong kumunot ang noo. Bahagyang nagtagal ang tingin. Tinitigan niya ang picture. Bakit parang silang dalawa lang ni Luther ang focus dito? Halos kalahati lang ng mukha ni Maya ang kuha. At sa kanya lang napansin, nakahawak ang braso ni Luther sa balikat niya. Nanlamig siya. Bigla siyang na-stuck sa pagitan ng pagdepensa at pag-iwas. Nakakaloka ang mga tagpong ito, mga kasummer. Akala natin ay safe na sila sa kanilang bubble na pagmamahalan. Pero heto na naman ang mga taong nais sumira sa pangalan ni Jessa. Kitang-kita natin ang bagsik ng politika sa loob ng kumpanya. Kahit na anong linis mo, may mga taong gagawa at gagawa ng paraan para ikaw ay ibagsak. At higit sa lahat, ang selos ni Santiago kahit wala siyang maalala. Ramdam pa rin ang puso niyang proteksyon sa kanyang asawa. Dito natin makukuha ang isang mahalagang aral. Sa buhay, hindi sapat ang pagiging matapang. Kailangan mo ring maging matalino. Hindi lahat na nakikita ay totoo at hindi lahat ng palakaibigan ay kakampi. Minsan, ang pinakamalaking pagsubok ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa mga taong sa paligid natin na unti-unting sumisira sa tiwala ng ating pinaghirapang itayo. Kaya sa tingin ninyo, mga kasummer, sino kayang tunay na traidor sa loob ng Aquino Group? Si Luther ba na tila masyadong malapit kay Jessa? O si Lexus at Violet na hindi tumitigil sa kanilang masasamang balak? At ano kaya ang susunod na hakbang ni Jessa para linisin ang kanyang pangalan bago pa mahuli ang lahat? Abangan natin yan sa susunod na part. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga tsorya at mag-subscribe para updated kayo sa ating kwentuhan. Maraming salamat po.